Medyo may konting kalungkutan naman tayo ngayong nararamdaman, mga kaibon. Napapatawa ako na medyo nalulungkot. Marami nagbanggit, no? Nakausap ko si Rupert, nakaraan lang, kahapon, tsaka hanggang kagabi. Nalulungkot siya dahil lang Rosicoli song Alps 1, nabanggit niya sa akin, parang late 90s or 2000 or something, humahataw. Ang ganda ng market. At nag-i-export pa tayo. Kumbaga, isa tayo or tayo nga yata daw ang number 1 exporter ng Rosicolis o itong Alps 1. Abay, kumbaga, ang ganda ng katayuan nun eh. Pero ayun, dahan-dahang medyo, alam nyo na kung ano nangyari, no? Nabanggit nga merong nag-comment dito, si Winred Pagtalunan. Ang sabi niya, noon pong late 90s, ang ganda ng production ng Pinas. Panahon wala pang multimedia o social media. Kagilasan nila Kabeni Faustino. Abay, si Kabeni, mabanggit ko lang. Sa kanya ako unang nakakuha ng isang pares na African Lovers na Rosicolis. Ang ganda. Cinnamon. Kung di ako nagkakamali, cinnamon orange face. Ang ganda naman. Pero, at that time, alam ko na ang sexing talagang mahirap o talagang hindi foolproof. So, nung dinadampot niya yon, dahil tinuro ko, gusto ko po niyan pare. Sabi niya, hindi ako sure kung parehong babae at lalaki ba to o babae-babae, lalaki-lalaki. Pinaliwanag niya, sabi ko naman Kabeni, huwag kayo maglala. Naintindihan ko yun. Medyo alam ko na yung kalakaran sa gano'n. So, nakapag-set isa ako, lang ganda eh. Eto na, ginawa ko ng medyo magandang cage. Hindi pa ako bumibili ng breeding cage. Ginawa ko ng medyo malaking cage pero may nest box. Malakolo na yung datingan pero sila lang dalawa. Ang ganda ng una dahil hindi maselan. Matibay. Ang ganda tingnan. Ayun, nagingitlog na. Nakalima, 6, yes. Dahil alam ko, 6, 7 ang itlog eh. Maganda na kung makawalo. Sakto na. Abay, nagwalo. Aba, titigil na siguro to. Umabot ng 10. Teka. Umabot ng 12. Ayun. Alam na natin. Wala akong sinisisi dahil alam ko namang ang kalakaran, no? Natuwa na lang din naman ako. Pero anyway, balik tayo sa kwento ni Winred Pagtalunan. Sabi niya, solid yung presyuhan ng ordinary green noon, 700. Bihira lang yung 500. Ganda ng kitaan po noon. Especially yung may mga shades ng gray. Na topic na pala noon, lalo na ng mga cinnamon series, especially whiteface. Ibig sabihin, may gray na pala noon. Shades ng gray, hindi kaya mauve to? Or baka nga talagang gray, no? Ayun, may opaline at pallid. Early 2000 yata. Ang ganda daw ng presyo. Sabi niya pa, si Winred Pagtalunan, mahirap nang bumalik ang focus sa Rosicolis now kasi madami na yung baguhan na gusto, market agad. Instead, yung pagiging hobbyist. Kung maibabalik nga lang yung mga dating groups na concerned sa birds industry, maganda po kahinatnan. Ito yung mga PAF, nabanggit niya rin yun. Salamat po sa mga kagaya nyo na tumatalakay sa bagay na yan. Ayun, salamat din naman po, Winred Pagtalunan. So yun, mukhang nabanggit niya yung golden years ng Rosicolis. Medyo nakakalungkot no? Pero, napapangiti agad ako. Sino ba namang hindi mapapangiti? Kung meron kang blended stick na kape, courtesy pa Joey Atienza, Aviary, lalagyan mo ng fresh buko juice. Sabayan mo naman kay Noel Dragon de los Reyes na Tipas Hopia at otap. O ayan. Kitang-kita Noel Dragon de los Reyes and Joey Atienza's Aviary naman. Salamat. At napangiti na ako tuloy-tuloy. Sino ba naman? Meron tayo mga star senders. Abay, nakakatuwa naman. Si Chris Ofiar, bago lang to, first time niya nag-send ng stars, no? Sabi niya, salamat sa update sir, sa bird show ng AKAB, 10 stars ang pinadala niya. At ako'y nagpasalamat naman, sabi ko, salamat sa tiwala sa mission natin. At nakakatuwa dahil sinagot naman niya kagad tayo na maliit lang po na bagay yun sir, sa dami ng mga sinishare niyong kaalaman. Abay, nakakatuwa naman. Salamat Chris Ofiar. Si Abu Josh, syempre, lagi-lagi yan. Nelson Faustino Balagtas, Erwin Asuncion, Jamini Avery, 10 stars. Ian Bernardino, 10 stars. Ria Yangson, 10 stars, no? Yung mga dati pa, Eduardo Natividad, Ike Jimenez, Goki Oliver, and of course, si Chris Maneja naman. Ito yung pinakaunang sender natin ng stars. 30 stars pinadala niya ngayon. Ayun naman, di ba? Meron din bago, si Christopher Macaya Barsoles, 1 star naman. At ang
Nakakatuwa din naman talaga, si John Strella, na-meet po natin ito dun sa bird show. 30 stars ang pinadala niya at nagpasalamat kaagad tayo. Ayun, sabi nga niya, parang binabalik niya lang yung mga sinishare natin. Kasi natuwa siya sa mga kaalaman. Parang sabi niya, salamat po, wag po kayong titigil. Maliit lang po na bagay yan, yun ang nabanggit niya. So salamat. Kahit maliit na bagay yan, yan yung mga alam mo, nagpapa-inspire, yung pang paggising mo. Yes, nakakatuwa naman. May bumabalik kahit papano. O, diba? aba. Wait. Titikman natin with fresh buko juice, Wow. Teka. Baka nakakalimutan nyo kung anong style ng mga Pinoy. Ice coffee, sinawsawan. Mmm. Crispy naman. Excuse me po. Ayun. Abay. Overwhelming yung pagpe-flex ng mga Rosicolis nila. Abay, ako mismo nagulat. Ganito pala kagaganda ang mga Alps 1 natin dito sa Pinas. Bakit ngayon lang ito kumbaga naglalabasan? Abay, isa-isay na natin. Hindi na natin ito pakakawalan. Pinagmamalaki nila. Natsu Mini Aviary. Ang gaganda naman ng mga dilaw na yan. Ako po naman ang lamig sa mata. Ayun, kay Jason Briones naman, Wow. Bronze follow, Jason Briones. Parang grayish na may value pa, Diba? Ang ganda ng kombinasyon. Ang kinis, Jason Briones yan. Dali lang po, Medyo bumagal-bagal naman ng konti itong Itong ating, kay Paul Ellison Garcia, ayan, Ito medyo kakaiba, brownish, Tapos, halos hindi ko ma-ID kaya pinapa-ID ko rin sa kanila. Pero naglalabasan yung mga solid, Ito kay Philip Ellison Garcia, kay Philip Manalo. Ayun kay NBN naman. Ayan. Papalo ba? Ayun. Ang mga aqua na long feather ni NBN Aviary naman, di ba? Antitikas, ang lalaki ng sukat. Ayun. Mervin Joseph Cruz Landicho. Ang ganda rin naman itong mga medyo painakay niya. Marbled gray ang datingan. Di ba ang ganda ng kombinasyon? Marbled gray. Naku, naglalabasan na. Ang gaganda naman pala ng mga Rosicolis natin. Dapat talaga ito yung nakikita natin sa bird show, Baka meron naman, di ko lang napansin. Ito kay Novita Ali. Cinnamon blue ba ito? Cinnamon gray opaline ba ito? Yung mga magagaling sa pakitulungan nyo ako sa pag-ID, kay Novita Ali yan. Ganda, di ba? Etong gusto kong pagka-pied kay Novita Ali din, di ba? Kasi ang pied, mabanggit ko lang, mabilisan lang. Magbablog pa tayo ng pied ng medyo mahaba-haba. Ang pied kasi, patsi-patsi yan, alam nyo yan, di ba? So, may paliwanag dyan. Babanggitin lang natin sa sunod. Ngayon, yung pagka-pied markings niya, ang maganda, minsan, kahit at random, kaya ulitin natin, ang pied markings at random, pero minsan, nagkakaroon ng symmetrical pattern, yung pantay. Maaaring sa kabila, tsaka dito, pantay. Ito naman, parang hinati ang katawan. Lalabas sa symmetrical din to, kaya ang ganda. Ito. Ayan, kay Novita Ali, di ba? Beauty. Meron pa tayo dito. Dami. Ito, mukhang follow din. Di ko alam kung branch follow. Di ba? Ang ganda. Kanino nga pala to? Teka lang. Kay Rigel Andriek Barte. Ayun. Kay J. Aviary. Ayun naman. Parang ito yata yung, sabi niya, aqua pallid turquoise. Ang ganda ng kombinasyon na to. Ito yung kombinasyon na una akong nanalo sa bird show. Ito yung sinali ko. Ganitong phenotype.
Di ba? Kay Jay Avery. Ang gaganda ng kombinasyon eh, di ba? Si Bry Avery nanilaw-nilaw. Naku, may kinalaman yata. Yung pa isa parang aqua. At ito nanilaw-nilaw. Ako, magandang kombinasyon to actually. Susunod, magbablog tayo ng mahabaan ito dito sa manilaw-nilaw na to. Kay Bry Avery po yan. Dahil pang pinakita si Bry Avery dito, no? Pekloy Avery naman. Ayun. Parang ano ba to? Cinnamon blue. Na may parang suffusion ng dilaw no? Tingnan nyo mabuti Parang may suffusion ng dilaw na di ko maintindihan. At mukhang pale-headed opaline ba to? Di ba? Kaya ano yan, kay Pekloy. Yung kay Jo Marie Q. Ferrer naman. Star sender din pala natin to. Munti ko na makakalimutan. Jo Marie Q. Ferrer, star sender. Ang ganda ng hinakay na to. Kita ba? Sana maganda yung teka. Yan, marbled na gray. Wow. Lalo na to pagka medyo nag-mature to, pang bird show na talaga to. Ganda ng dating, marbled na gray. Ako, dami pa. Dali, sayang Finlex na rin lang nila. Abay, pagmalaki natin sa buong mundo. Ayun naman, kay Jo Marie Q. Ferrer ulit. Ayan po, naninilaw, Yan ang isa sa magandang i-discuss natin. Bakit dumidilaw yan? Ako naman. Wala pong mga inedit dito, Jo Marie Q. Ferrer. Sino to? Si Odan Rodelas. Ayun, Odan Rodelas. Wow, ano to? May pagkapalid ba to? Pero manilaw-nilaw yung ano niya. Yung kanyang, ayan, yan. Sana na-focus na maganda. Odan Rodelas. Tulungan nyo ako i-correct nyo yung aking mga hula. Yung mga hula na Odan Rodelas din. Medyo malaki sukat nito, Parang, aqua, parang long feather to, Yung mga nagsesend, i-correct nyo ako kung yung mga kumbaga educated guess na ID natin medyo sablay. Ito kay Enzo Avery naman. Light, so malamang palid aqua turquoise ba to? 'Di ba? Kay Aljon Season, good evening po. Mauve ba ito? Double dark blue? Tama ba? Yun, ito gusto ko to kay Herbert Bagsit naman ng Batangas Legit Breeders Group. Teka, yan pala yung magandang kuha. Ang ganda ng pagka-pied ng gray na to, no? Sana nakikita natin sa bird show tong mga ganito, no? Ang ganda rin ng tayuan niya, Parang parang sinasabi ang kanyang, "Hoy, lumapit ka." Ayun. Gray pied ni Herbert Bagsit. Naku naman. Kay John Melbert tumulak naman. Ano ba to? Opaline orange face na inakay. Tama ba? Ayan naman, Ang gaganda naman talaga ng mga, lalo na orange face. Gustong-gusto ko ang kombinasyon ng mga orange face, no? Jacinto L. Taala III. Ano ba to? Ano ba to? Siyempre, bluish to, no? Pied by to or what? Or, teka. Parang, sige. Nahirapan akong i-ID. Tulungan nyo ako, Okay. Teka, marami pa rito Dali lang, Nahihirapan. Uy, umayos ka. Ayun. Ito yung isa niya, Jacinto L. Taala din, cinnamon, Ang gaganda, nakakatuwa. Kaya pasensya na, isa-isahin ko talaga. Pagmamalaki natin to, no? NBN Avery to, NBN Avery. Ano ba to? Aqua turquoise pallid or ano ba to? Parang may pagka-cinnamon na aqua turquoise. Ano ko? Hindi ko na. Ito, kay NBN Avery din, Ganda rin, Vince Cram. Ito, nagpapa-ID si Vince Cram, Ang kinis naman itong kay Vince Cram. Black eyes, so hindi to follow. So, cinnamon opaline, ano ba to? Cinnamon opaline blue. Ang ganda, Ganda nito. Kay Vince Cram. Kay Lexter L. Pascual, kakaiba rin to. Kay Lexter L. Pascual, tingnan nyo, Teka, parang, ano ba to? Parang eye-ring yata to. Eye-ring yata yung napadala niya. Kay Hernani Villamaria de la Cruz. Ayun, ano ba to? Cinnamon pied ba to? Ganda, no? Peach face. Pero may pied, malatamang may kargang pied, mga kaibon. Ayun, ang isa sa mga indicator, excuse me, kung pied,
Wala ka masyado makitang pied markings dito, di ba? Walang masyado. Pero mapapansin mo kakaiba. Tingnan mo yung pinaka-band niya sa noo. Hindi diretso. May uka-uka dito. Most likely pied. Naapektuhan ng pied yun eh. Umiiksi pa nga. Umiiksi pa ang mask. Kaya ito medyo umiksi oh. O ayan oh. Pagka-pied. Ayun naman. Kay Hernani Villamaria de la Cruz naman yan. Eto na. Eto na si Arman Linsangan. No? Noon pa to eh. Si Arman Linsangan ha. Medyo pinapawisan ako sa ganda ng mga ibon na to. Lagi nagpapadala sa akin to. 5, 6, 7 years ago na mga Rosicolis niya. Although marami siyang magandang eye-ring. Eto, isa sa mga Rosicolis niya. Oh, ha? Arman Linsangan, madilaw. Ha? Opaline. Nako, sasabihin ko na ba kung anong kombinasyon to? Parang gusto kong gawa ng vlog to eh. Itong mga ganitong galawan ng mga Rosicolis. Kitang-kita nyo, madilaw, no? Parang Tweety Bird na Tweety Bird, oh. Arman Linsangan. Teka lang. Marami pa po tayo. Naku po, pakakatuwa. Si Querquis JV from Cagayan de Oro. Nagpakita naman siya dito ng kanyang colony. Ayan, ma-appreciate naman natin. Tumatakbo ba? Ayun, oh. Ganda naman tingnan sa colony. From Cagayan de Oro, aba, shout out sa mga CD of Breeders. Kung di ako nagkakamali, no? Querquis JV from Cagayan de Oro ka. Ibon Moto Taytay naman. Huwag naman tayong, ayun. Oh, kakaiba din to. Naghahalo na, oh. Parang par blue datingan itong isa. Pero, Rosicolis to, Oh, eto rin, no? Ano ba to? Cinnamon na, parang may dark factor na cinnamon. Cinnamon blue. Ganun ba yon? Diba? Ibon Moto Taytay. Ricky Cruz. Ito na naman yung kay Enzo. RLAA Aviary. Pero parang eye-ring ito. Ayun, si John Melbert Tumulak. Mukhang may misty. Mukhang may misty. Si John Melbert Tumulak. Ayan, oh. Kinakalawang. Ang tawag ko sa misty minsan, rusty. Kinakalawang eh. May dating, rusty ang dating. Wait, ha. Wala na ba? Marami pa to ha. Sandali lang ha. Uy, mabagal, napapaya tayo. Ay, mukhang yun na yata. Ayun. Ayun po mga kaibon. Alam ko marami pa nagpe-flex, lalo na sa mga susunod. Gustong-gusto nating buhayin ang industriya ng Rosicolis o ng Alps 1. Kaya, sa bird show, doon natin ipagmalaki itong mga nakita nating nagagandahan namang mga Rosicolis. Okay? So ngayon, yung misty, pag-usapan natin. Kasi yung gray, mabilisan lang to, no? Tatapusin na rin natin, medyo mahaba. Ang gray po is dominant. Okay? So, lalabas ka agad yan. Kaya pag may alanganin kayong, tawag dito, parang nag-aalangan kayo, gray ba ito? Ano ba ito? Ay, tingnan nyo yung rampa. Bluish dapat. Kasi pag double dark blue, o yung double dark turquoise siguro, sa Rosicolis, yung magmo-mauve, iitim din yung rampa ng kaunti. So gray yan, pagka bluish, dark bluish ng konti ang rampa. Pangalawa, dominant nga ang gray. So, kung gusto mo kagad makasiguro, nagdadalawang isip ka, ikasa mo sa normal green. Okay, ulitin ha. Pag dominant, the best o mapapabilis ang proseso, pag kinasa mo sa normal green. Bakit? Kakarga kagad yung pagiging gray niya. Sa green mismo. Kaya may tinatawag na gray-green. Ayaw naman! Alam na mga body breeders to. Kasi yung mga gray-green nila, naglalaki yan eh. Ha? Yun ang na-observe din nila. Na-observe ko rin. Parang nakakapagpalaki na yung feather niya gumagad. Nagbabap ng gusto. Yung directional feathering niya. Ng mga gray-green. Pati gray. O, diba? So, ibig sabihin, pag kinasa nyo yung parang pinagdududahan yung gray, anyway, ang tawag talaga dyan is blue-gray. Or gray-blue. Kasi may gray-green. Kasi hindi naman lalabas kagad ang pagka-blue, pagka-gray kung hindi nakapasok yung blue gene. Pero dahil nga sa Rosicolis, ulitin natin, hindi pa rin nabibigyan, kumbaga, it doesn't breed through, sabi ni Dirk. So, parang turquoise pa rin. Excuse ha. So, pwede masabi nating turquoise-gray. Yung isa naman, gray-green. Okay. So, malapit na tayo sa mode of inheritance, mga baguhan. Konti na lang. So, ayun. Pagka misty naman, kasi marami na rin nagsasabi, si Arman Linsangan ngan, matagal na rin nagpakita sa akin na misty nun. Hindi ko pa masyado napansin. Tapos si John Melbert Tumulak, marami pa, alam ko eh. Yung mga misty nyo,
gawan po natin. Kasi na-recognize na yung gray ni Dirk Van Den Abil sa ornithogenetics niya. Pero si Misty pa, as far as I know, parang hindi pa. Yung Misty, recognize sa fishery, pero hindi sa, tawag dito, understudy yata pagdating sa ano naman, sa Agaporni, sa Rosicolis, sa Alps 1. So, ganito po. Yung mga may Misty, di ba, iniilawan nyo si Rusty, Makalawang, di ba? Ikasan nyo kagad sa normal green. Bakit po? Kasi incomplete dominant ang Misty. Ano ibig sabihin ng incomplete dominant? Medyo nangangalawang yan pagka inilawan mo nga sa gabi. Or nabasa yung kanyang balahibo. Ang single factor, kasi incomplete dominant, so may single factor, double factor na pagkakaiba. Yung single factor, hindi ganun kakalawang. Pag double factor, okay, sa dalawang chromosome pumasok, or homozygote, ayun. Pag double factor or homozygote siya, naku, kalawangin na talaga. Ang ganda ng medyo lalabas yung kalawangin. May dating, may appeal, si Misty. Misteryoso or misteryosa. Yun ang gawin natin po. Ikasalagi natin sa normal green. Sana yung normal green, hindi ganun kadami ang karga. Dahil hindi ko alam kung may makukuha pa rin tayong ganun kabilis na pure green naman sa Rosicolis. So, kahit sa normal green na lang muna pansamantala, may lalabas at lalabas dyan, dun sa mga anak. Kasi nga, dominant ang Misty. Single factor muna lalabas dun, so hindi masyadong kalawangin. Kasi yung normal green, malalaman mo naman pagka-normal, hindi kagad siya Misty. Eto, kahit double factor Misty meron ka, yun pala, mas maganda kung double factor pala yung Misty mo.